Isipin mo na may isang tao na nakatingin sa'yo, tapos sa unang pagtama pa lang ng mga mata ninyo, parang na-scan na niya agad ang buong pagkatao mo. Grabe, nakakakilabot yan ha. Totoo, alam niya yung mga kasalanan mong itinatago sa pinakasulok ng isip mo. Nababasa niya ang eksaktong laman ng puso mo. Tapos nakakahula pa siya ng mga malalaking sakuna sa mundo taon bago pa ito lumabas sa mga balita. At hindi lang sa kuna, di ba? May mas nakakagulat pa dyan. Oo, yun nga yung mas nakakakilabot na bahagi eh. Alam din niya kung kailan mamamatay ang isang tao, kahit pa ang taong iyon ay walang kahit anong sakit, tipong masiglang masigla at nasa kalakasan pa. Sobrang bigat ng ganyang klaseng kakayahan. Tapos ang taong ito na may ganitong klaseng inaangking kapangyarihan ay may napakatapang na pahayag. Ang mga tradisyonal na pinuno ng simbahan na kilala at ginagalang natin, sila raw yung mga tunay na false prophets. Aaminin ko pagkabasa ko pa lang ng linyang iyon sa mga source documents natin, napaisip na agad ako kung anong klaseng isip ang bumuo sa ganitong pananaw. Isang panimulayan na siguradong yayanig sa kahit anong nakasanayang paniniwala natin. At yan mismo ang dahilan kung bakit napakabigat at napakakomplikado na mga materyales na bubuklatin natin sa malalim na pagtatalakay na ito. Kaya nga, hindi ito yung tipong babasahin mo lang tapos tatanggapin mo na lang basta-basta. Tama. Hinihingi kasi nito na questionin mo ang mismong pundasyon ng kung paano gumagalaw yung pananampalataya sa lipunan natin ngayon. Kaya sa pagkakataong ito, hihimayin natin ang isang serye ng mga dokumento, mga personal na isulat at mga transcript ng mga video. Mula sa lalaking ito, ang pangalan niya ay Narciso Olalo. Isang pangalan na marahil bago sa pandinig ng marami. Oo, at ang misyon natin ngayon ay unawain yung kanyang mga kakaibang pananaw, pasukin ang napakakulay niyang simbolismo at intindihin kung ano ba yung mekanismo sa likod ng mga kwento ng kanyang mga propesiya. Pero bago tayo tuluyang sumisid dyan sa mga nakasulat niyang karanasan, may kailangan muna tayong linawin para sa iyo na sumasabay sa usapang ito. Oo ya, isang napakahalagang paalala muna. Ang mga materyales na pag-uusapan natin ngayon ay puno ng mga sensitive na usaping panrelihiyon at espiritual. Medyo mabigat na topic, kumbaga. Kaya bilang mga gabay mo sa pag-aaral na ito, gusto naming linawin ng maigi na hindi namin kinakatigan, pinapatutuanan o kinokontra ang mga paniniwalang ito. Nandito lang tayo para ilahad, i-analyze at suriin ang mga impormasyon mula sa orihinal na teksto ng buong buo at walang anumang pinapanigan. Isang napakahalagang batayan para sa ating pagsusuri, kasi kapag binasa mo ang mga teksto ni Olalo, ang una mong mapapansin agad ay hindi siya nagsusulat para lang magustuhan siya ng mga tao. Hindi siya nagpapabango ng pangalan kumbaga. Eksakto. Sa katunayan, ang unang tumambad sa kanyang mga isinulat noong Hulyo 2015 ay yung mariin niyang pagtanggi sa mga titulong tulad ng propeta o kahit man lang yung terminong messenger. Teka, sandali, bakit ganon? Kasi kung inaako niya ang ganitong klaseng kapangyarihan, nakakabasa ng isip, nakakapanggamot, nakakahula ng sakuna, hindi pa mas lohikal na gamitin niya yung mga tradisyonal na titulo para mas madaling maniwala at sumunod ang mga tao sa kanya? Yan din ang unang pumasok sa isip ko. Di ba? Bakit niya tatanggihan yon? Nang tanungin daw niya ang Diyos kung ano ang itatawag sa kanya, ang isinagot umano sa kanya ay isang napakasimpleng pahayag. Ang sabi raw ay, ang tawag ko sa iyo ay calling. Bakit calling at hindi isang formal na posisyon? Kung titingnan natin yung lohika sa likod ng kanyang mga teksto, ang paggamit ng tradisyonal na titulo ay direktang sumasalungat sa mismong core ng kanyang mensahe. Okay. Paanong sumasalungat? Kasi yung pagiging propeta o leader sa modernong konteksto ay madalas may kasamang ego, may posisyon at nagiging daan para bumuo ng isang institusyon. Ayon sa kanyang paliwanag, isa lamang siyang ordinaryong tao na ginagamit na kasangkapan. Instrumento lang talaga. Oo. Nakasulat pa nga sa teksto na ang boses lang ni Olalo ang naririnig ng mga tao, pero ang Diyos, partikular na si Jesus Christ, ang mismong kumikilos sa likod niya. May ibinahagi pa siyang linya kung saan sinabi raw sa kanya na
ikaw ang nanggagamot pero ako ang nagpapagaling? Okay. Naintindihan ko na. Parang isipin mo na lang ang isang radyo o isang speaker sa loob ng kwarto mo. Magandang halimbawa yan. Ang speaker, yung literal na naririnig mong bumibirit, di ba? Pero hindi naman yung speaker ang lumikha ng kanta at hindi iyon ang may-ari ng boses. Nagpapadaan lang ito ng signal mula sa isang malayong istasyon. Ganyan mismo, tinitignan ni Olalo ang sarili niya. At sa pamamagitan niyan, inaalis niyang sarili niya sa equation para walang bahid ng pagmamalaki. Pero teka, kung inaalis niya ang sarili niya bilang instrumento lang, hindi ba napakatalinong paraan din iyan para gawing absolute o hindi makukwestiyon ang otoridad niya? Paanong absolute? Kasi kung idinadahilan niya na hindi siya ang nagsasalita kundi ang Diyos mismo, paano mo pa siya kokontrahin? 'Di ba? Parang sinasabi niya na, "Huwag kayong magalit sa akin, nagde-deliver lang ako ng mensahe." Isang napakatalim na obserbasyon yan. At yan nga ang nagbibigay sa kanya ng inaakala niyang moral na otoridad para bumangga sa mga malalaking institusyon. Kaya pala ang tapang niya. Oo, dahil itinuturing niya ang sarili bilang isang purong daluyan ng mensahe na walang pansariling interes, nagkakaroon siya ng lakas ng loob na batikusin ang tinatawag niyang conditional faith na itinuturo ng mga tradisyonal na simbahan. Yung paniniwalang may kapalit? Tama. Ibinahagi niya ang isa na namang salita ng Diyos na natanggap niya. Ang sabi raw, isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. Para kay Olalo, ang paglapit sa Diyos ay ginawa ng parang isang vending machine ng mga pari at pastor. Vending machine, tipong maghulog ka ng barya tapos may lalabas na item. Eksakto. Maghulog ka ng donasyon o ikapo, tapos maghihintay ka ng basbas o kapalit na grasya. At dahil dyan, kaya pala tinawag niya silang mga nangungulekta lang ng pera at mga tunay na anti-Christ. Kasi kung ang paniniwala mo ay may kapalit na pinansyal o material na obligasyon, ginagawa mo ng negosyo ang espiritualidad. Yan ang mismong pinupunto niya sa kanyang mga sulat. Ginagamit nilang pangalan ng Diyos para mabuhay ng marangya, habang ang mga ordinaryong tao ay nagdurusa. Naiintindihan ko na kung bakit galit na galit siya sa sistema. Pero ang sunod na malaking katanungan dito ay paano ba niya aktwal na natatanggap ang mga mensaheng ito? May tiyak na proseso nga ba siyang ipinaliwanag? Oo, at dito napapasok yung isang napakadetalyadong pangitian niya noong Setyembre 2020. Ito yung tinatawag niyang pangitian sa palapala. Yung pala. Sa pangitaing ito, inilarawan ni Olalo ang kanyang sarili na naglalakad kasama ang dalawang lalaki sa isang napakatarik na daan. Medyo nakakapagod na eksena. Oo, malayo na raw ang nilakbay nila at sa buong paglalakbay na iyon, may napansin siyang kakaibang detalye. Bawat isa sa kanila ay may dalang mga sariwang buko na nakabalot sa plastik. Patuloy silang naghahanap ng daan hanggang sa may narinig siyang boses na nagbigay ng isang salita. Ang weird kasi, di ba? Bakit naging weird para sa'yo? Kung ikaw ay nakakakita ng isang makapangyarihang at sagradong pangitin tungkol sa kapalaran ng mundo, naglalakad ka sa isang matarik na bundok, bakit ka may bit-bit na sariwang buko na nasa plastic bag? Oo nga naman, parang hindi pangkaraniwan sa isang banal na pangitin . Di ba? Sa dami-dami ng pwedeng bitbitin, isang mahiwagang tungkod, isang lumang aklat, o kahit anumang bagay na mukhang banal, bakit parang galing lang sila sa palengke at nagbitbit ng groceries? Napaka-ordinaryo naman yata ng detalyang iyon para sa isang divine revelation. Ano ang sinusubukang iparating ng isinulat niya rito? Yan yung nagpapatingkad sa kanyang pamamaraan . Hindi siya gumagamit ng mga matataas na theological na konsepto. Kinukuha niya ang simbolismo sa pang-araw-araw na buhay natin. Paano niyang kinonekta yung buko? Inikonekta mismo ni Olalo ang buko sa isang lumang bugtong sa kultura ng mga Bisaya. Ang bugtong ay naglalarawan ng isang bagay na biniyak. Ang sabi doon, kinain ng kalupaan, inunom ang kadagatan. Ang sagot doon ay buko. Wow, okay. Hindi ko inaasahan yun. Di ba?
Sa pananaw ni Olalo, ang buko ay hindi lang prutas. Ito yung perpektong metafora para sa mundo at sa mismong buhay ng tao. Kasi may laman at may sabaw? Tama. Kung paanong ang ating planeta ay binubuo ng lupa at tubig at kung paanong ang tao ay nangangailangan ng pagkain at inumin para mabuhay, ang buko ay naglalaman ng sarili nitong kalupaan, yung laman, at kadagatan, yung sabaw. Grabe ang ganda ng connection na yun. Isang ordinaryong bagay na nagdadala ng bigat ng buong mundo. At ang pagdadala nila nito habang naghihirap sa matarik na daan ay nagre-representa sa pakikibaka at paghihirap ng tao habang bitbit ang sarili nitong buhay sa mundong ito. Kaya habang bitbit nila itong buko, naghahanap sila ng tamang direksyon. Naisip daw ni Olalo sa pangatiin na baka ang hinahanap nila ay ang lugar na tinatawag na Grace Park. Pero biglang nagsalita ang boses ng Diyos at sinabing pala-pala. At may nakita siyang kakaiba pagkatapos, di ba? Oo, nang dumungaw siya, nakita niya sa ibaba ang isang malaking anyong tubig. Akala niya dagat, pero itinama siya ng Diyos na hindi daw ito dagat, kundi isang malawak na bukirin na lumubog sa tubig baha. Dito inilalatag ni Olalo ang kanyang teolohiya tungkol sa kahihinatnan ng mundo. Kung titingnan kasi natin yung mga pangalang ginamit, ang Grace Park ay pwedeng isipin parke ng biyaya. Uupo ka lang doon, magre-relax, at maghihintay ng grasya. Pero ang pala-pala, ano yung mekanismo sa likod nito? Tinutulig sa ilahito ang ideya ng Grace Park o ang madaliang kaligtasan. Ipinupunto niya na ang biyaya ay hindi nakukuha sa pagkakaupo lamang at pag-asa sa isang simpleng God bless you mula sa isang leader ng simbahan. Kailangan mong kumilos. Kailangan itong paghirapan sa matarik na daan. Ang pala-pala sa kanyang paliwanag ay nangangahulugang paalala o babala. Ang nakita niyang bukirin na puro tubig baha ay hindi lang isang simpleng imahe. Ito ay direktang propesiya ng paglala ng mga sakuna at trahedya. Kaya pala, bukirin na naging baha dahil sinisiran mismong pinagkukunan natin ng kabuhayan. Mismo. At hindi lang niya ito iniwan bilang isang malabong metapora. Nagbigay talaga siya ng konkretong paliwanag. Anong sabi niya? Ayon sa kanya, ang mga bagyo noon ay karaniwang nasa bilis lang na 60 kilometers per hour. Subalit, bilang bahagi ng pala-pala o paalala ng Diyos, ang mga sakunang ito ay papasok na sa bilis na 100 hanggang 200 kilometers per hour na literal na nararanasan na nga natin ngayon. Nakakatakot kasi nagkakatotoo yung bilis ng bagyo na sinasabi niya. Oo, at ito ay isang babala sa mga taong naliligaw sa paniniwalang sapat na ang magbayad sa simbahan para maligtas. Kung ang pala-pala ay yung babala, ano naman ang mekanismo ng pag-asa rito? Ano yung solusyon na dala ng kanyang calling? Dito naman, nag-shift yung mga pangitian niya papunta sa isang isena sa loob ng bahay. Ito yung napakadetalyadong usapan tungkol sa mga ginto at pilak. Oo, sa kasunod na bahagi ng pangitiin, dumating ang isang lalaki at nagbuhos ng sandamakmak na ginto at pilak sa mismong harapan ni Olalo. Sa dami ng mga barya, may napansin pa siyang partikular na detalye, isang $2 gold coin. Napaka-specific naman nung $2 gold coin. Anong ginawa niya? Sa sitwasyong iyon, binigyan ni Olalo ang lalaki ng ilang piraso ng ginto bilang balato. Ngulit, napansin niya na akmang palihim na kukuha pa ulit ang lalaki nang walang paalam. Dito ay pinigilan niya ang lalaki at tuluyan na itong pinapaalis. Teka, paano niya nasigurado na may masamang balak yung lalaki? Kasi nakasulat sa teksto na nabasa niya agad ang mukha at ang puso nito, di ba? Oo, ganun kabilis niya nakita ang intensyon. Na-detect niya yung intensyong magnakaw, kaya niya pinigilan at sinabing sapat na ang ibinigay sa kanya dahil marami pang ibang nangangailangan. Babalik tayo dun sa ideya ng X-ray machine na binanggit ko kanina. Ginto at pilak sa pangitiing iyon ay hindi sumisimbolo sa literal na kayamanan o pera. Anong ibig sabihin nung ginto sa kanya? Ayon sa kanyang paliwanag, ang ginto ay hindi kumukupas, hindi kinakalawang, kaya ito'y sumisimbolo sa mga mensahe ng Diyos at sa kanyang libreng panggagamot na ibinabahagi niya sa tao. Libreng panggagamot as in wala talagang bayad. Walang bayad. Isinulat niya yung mga matagumpay na kaso ng kanyang panggagamot. May mga cancer na umano'y natunaw,
mga kaso ng COVID-19 na gumaling, myoma na nawala, at maging ang mga mag-asawang hindi magkaanak na tulungan niya. Grabe ang bigat ng mga sakit na yan. Ang mga ito ay ibinibigay niya bilang ginto dahil libre ito at nagiiwan ng pangmatagalang epekto sa buhay ng mga tao. Pero hindi lang panggagamot ang sinasabi niyang kakayahan niya, giba? Kundi pati yung nakakakilabot na katumpakan pagdating sa mga propesilya tungkol sa kamatayan at sakuna. Oo, hindi lang siya basta-basta nanguhula. Hindi ito yung tipong manghula sa perya na magsasabing, may makikilala kang matangkad na tao mamaya. Napaka-espesipiko ng mga idinokumento niya. May halimbawa ka ba mula sa teksto? Halimbawa, hinulaan niya ang mismong pagkamatay ng sarili niyang pinsan. Ayon sa teksto, wala itong kahit anong nararamdamang sakit nang sabihin niya yung babala. Pero pagkalipas lang ng 3 buwan, biglang tinubuan ng bukol sa leeg ang kanyang pinsan at tuluyan ng namatay. Napakabilis ng pangyayari. Tapos, nandiyan din yung kaso ng isang kapitan sa Taguluan. At ang mas nakakagulat pa, yung sarili niyang biyenan o tatay ng kanyang asawa, hinula niyang matutumbay ito at mamamatay sa labas ng kanilang bahay 5 taon bago mangyari ang mismong insidente. 5 taon, napakatagal nung palugit na yun pero tumama pa rin. Paano niya ipinapaliwanag ang mekanismo nito? Paano nangyaring nasasaklaw ng propesya niya mula sa personal na kamatayan hanggang sa pagkatunaw daw ng yelo sa Alaska na naisulat niya 2 taon bago maibalita ng mga eksperto? Ang paliwanag niya rito ay hindi nakasentro sa mahika o magic. Ito ay nakasentro sa tinatawag niyang power of mind na direktang konektado sa kalikasan at sa may kapal. Power of mind. Paano konektado yun sa kalikasan? Naniniwala siyang ang mundo ay isang konektadong sistema. Kung mababasa mo ang enerhiya ng kalikasan tulad ng tubig sa Alaska na may direktang epekto sa mga bagyo natin dito sa Pilipinas, mababasa mo rin ang espiritual na kalagayan ng isang tao. So kaya pala niya nakikita yung mga kasalanan ng iba? Sinasabi niyang kaya niyang makita ang mga naging kasalanan ng isang tao, kung paano sila pumatay o kung tapos na ang oras nila sa mundo dahil sa aspektong ito naging espiritu na siya sa pamamagitan ng power of mind. Kumbaga, nakikita niya yung record book mo? Nakikita niya ang espiritual na ledger o record ng isang tao na hindi nakikita ng pisikal na mata natin. Pero syempre, isipin mo, kung ang isang ordinaryong tao ay may ganitong klaseng kapangyarihan, nagpapagaling, nanghuhula ng sakuna, nababasa ang kasalanan mo, asahan mo na atakehin siya ng malalaking institutions. Oh, natural lang yung pagdududa. Ang sarili niya kapag tinatawag siyang demonyo, antichrist o nagpapanggap lang. Ang depensa niya ay nakaugat sa purong lohika ng kanyang mga aksyon. Kung ibabato mo sa kanya ang akusasyon na galing siya sa masamang elemento, may nakahanda siyang 2 pangunahing punto. Ano yung una? Una, tatanungin kanya bakit gagawin ng isang demonyo na magpagaling ng mga tao ng absolutely free o walang kahit anong bayad? Ang mga tradisyonal na simbahan nga naniningil, habang siya ay nagbibigay ng libreng serbisyo. May point siya doon. Yung pangalawa. Pangalawa, siya ay palaging nagtatanggol sa pangalan ni Jesus Christ laban sa mga nagpapababa rito at palagi niyang itinuturo ang mga tao na magkaroon ng direktang relasyon sa Diyos. Hindi sa sarili niya, kundi sa Diyos. Tama. Ang tanong niya sa kanyang mga notes ay, bakit ididirekta ng isang demonyo ang mga tao pabalik sa Diyos? Ginamit niya yung katumpakan ng kanyang mga hula at ang pagbabago sa buhay ng mga ginamot niya bilang absolute proof ng kanyang calling. Kaya binubuhat niya ang napakabigat na misyon na ito. Nangangaral siya laban sa sistema, nanggagamot ng mga malulubhang sakit ng libre, tapos inaakake niya ang institusyon na may hawak sa paniniwala ng milyong-milyong tao, habang patuloy siyang inaatake bilang isang false prophet. Hindi biro yung bigat ng ganyang sitwasyon. Kaya nga, paano nakakayanan ng isang ordinaryong tao ang ganyang kabigat na pasanin? Sa pagpapatuloy ng kanyang mga pangitian, may ipinakita siyang mekanismo kung paano niya ito nahe-handle, kung saan literal na may tumutulong sa kanyang magbuhat ng mabibigat na bagahe. Dito lalabas yung isa sa pinaka-intimate na bahagi ng kanyang pananampalataya. Sa pagpapatuloy ng panaginip tungkol sa ginto at pilak, napunta si Ulalo sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang dumaan sa isang napakaliit at mabatong butas.
Tapos may bitbit pa siyang mabigat. Oo, ang problema, bit-bit niya yung napakabigat na plastik ng mga ginto. Dahil alam niyang hindi niya pwedeng iwanan ang ginto dahil nga sumisimbolo ito sa tulong para sa maraming nangangailangan. Napasigaw siya sa hirap. At ang isinigaw niya ay, "Best friend, nasaan ka na?" Best friend! At ang sumagot sa kanya mula sa kabila ng bato ay si Jesus Christ. Ang sabi niya, nandito lang ako sa kabila. Tapos sa isang iglap, bumuka ang malaking bato at binuhat ito ni Jesus ng walang kahirap-hirap na parang nagbubuhat lang ng isang malambot na unan. Isang napakagandang imahe ng pagtutulungan. Ang mapapansin mo rito ay yung pagtawag niya ng best friend, di ba? Napaka-casual niya. Tinatanggal niya yung takot at hierarchical na relasyon na madalas ituro sa relihiyon. Yung tipong dapat nakaluhod ka palagi at nanginginig sa takot. Para kay Olalo, ang Diyos ay isang kasangka na literal na aako ng pabigat kapag hindi mo na kaya. Isang napakagandang pagbasa sa teksto natin yan. Ipinapakita niya na ang tunay na connection sa Diyos ay hindi nakabase sa takot, kundi sa pagtutulungan. At alam mo, pagkatapos nilang makalagpas sa balakid na yung, nagkaroon sila ng napaka-ordinaryong usapan. Anong pinag-usapan nila? Nagplano sila kung saan kukuha ng murang kahoy para makapagpatayo ng bahay. Habang naghahanap, may nakita si Olalo na kwadradong troso o square logs na may kasamang isang puno ng niyog. At dito natin makikita ang isa sa pinakamabigat niyang pasabog laban sa tradisyonal na paniniwala. Teka. Unti-untiin natin ang pagdikod sa simbolismong ito. Kwadradong troso? Oo, anong ibig sabihin nito para sa iyo? Kung ang troso ay kahoy, at ang kahoy ay ginagamit para gumawa ng papel, at ang mga papel ay pinagsama-sama para maging libro, ang tinutukoy ba niya rito na kwadradong troso ay ang mismong Biblia? Tinatanggihan ba niya ang aklat na ginagamit ng bilyong-bilyong tao? Eksaktong yan ang mensahe niya. Ayon sa kanya mga isinulat, ang kwadradong troso ay direktang sumisimbolo sa mga papel at libro, partikular na nga ang Biblia. Ipinaliwanag ni Olalo na may direktang utos sa kanya ang Diyos. Utos na huwag magbasa? Ang sabi sa kanya, huwag magbuklat ng anumang libro sa kanyang pangangaral at pagtuturo. Grabe! Para sa karamihan, ito ay isang kalapastananan. Paano ka mangangaral nang wala ang banal na aklat, di ba? Ngunit ang paliwanag ni Olalo ay nagmumula sa pagdududa niya sa proseso ng kasaysayan. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang Biblia ay pinagtagpi-tagpi na lang ng mga tao, ng mga scholars at mga leader ng simbahan maraming taon matapos mamatay si Jesus. So feeling niya may nabago. Naniniwala siya na sa paglipas ng panahon, posibleng may mga naidagdag na kwento na pabor sa interes ng mga namumuno o kaya namang ay may mga mahalagang katotohanan na sadyang binawas. Dahil dito, hindi na niya itinuturing na purong salita ng Diyos ang nakasulat na teksto, kundi isang na-edit na version ng kasaysayan. Nakuha ko. Isipin mo na nanunod ka ng paborito mong pelikula sa sinehan, umiiyak ka, na-inspire ka, tapos may lalapit sa'yo at magsasabi na ang napanood mo ay isa lamang studio edit. Magandang analogy yan. Maraming pinutol na eksena, maraming binagong dialogo ang mga producer para mas kumita ang pelikula. Tapos itong si Olalo, ang sinasabi niya ay siya lang ang may direktang linya sa orihinal na direktor at sa kanya lang pinapakita ang totoong director's cut. Ang lupit nung analohiya na yon. Ganon-ganon yung pananaw niya, di ba? Bakit pa siya magbabasa ng isang librong na-edit ng mga sinaunang tao kung maari naman siyang kumonekta ng direkta sa pamamagitan ng power of mind niya? Yung analogya ng director's cut ay perpektong naglalarawan sa kanyang sentimento. At dahil sa matinding paniniwalang ito, makikita natin kung bakit gano'n na lamang yung tensyon sa pagitan niya at ng institusyon. Siyempre, bubuweltahan siya ng mga inaatake niya. Kapag kinuwestiyon mo ang autoridad ng mga pinuno, tapos kinuwestiyon mo pa ang mismong banal na aklat na ginagamit nila bilang pundasyon ng kanilang kapangyarihan, at bukod doon ay tinatawag mo pang negosyo ang kanilang pangungulekta ng donasyon, natural na magiging banta ka sa kanilang pamumuhay. Pipigilan mo ang daloy ng donasyon dahil ipinapakita mo na libre ang grasya. Kaya hindi na nakakagulat na makaranas siya ng matinding banta sa kanyang buhay.
At ito na ang nagdadala sa atin sa mga personal at pisikal na epekto ng kanyang misyon. Batid ni Ongalo na maraming nagtatangka sa buhay niya dahil nga nagugutom ang mga pinuno ng simbahan sa mga isinisiwalat niya. Paano nagmanifest yung mga banta na to sa buhay niya? Nakita natin ang manifestasyon ng mga bantang ito sa isa pa niyang panaginip na naitala noong Disyembre 2024. Sa panaginip na ito, pumasok daw siya sa isang bangko sa Cagayan de Oro. Sa loob, sinalubong siya ng isang babaeng kakilala niya at tinanong siyang nasaan ang bodyguard mo. May bodyguard ba siya? Wala. Ang naging sagot ni Olalo ay isang buong tapang na pagtanggap. Sabi niya, hindi niya kailangan ng bodyguard. Kung kailangan man siyang mamatay dahil ito ang gusto at plano ng Diyos, buong-buo niya itong tatanggapin at wala siyang magagawa. Grabe yung tapang niya doon, ah. Ipinapakita nung tagpong iyon ang kawalan ng takot ni Olalo sa kamatayan, na pareho rin ng kawalan ng takot ng kanyang pinsan at biyenan bago sila pumanaw dun sa kanyang mga propesiya. Ngunit, ang pinaka-fascinating na aspeto ng panaginip na ito ay ang nangyari pagkagising niya. Ano nangyari? Ayon sa kanyang tala, nagising siya mula sa panaginip na nakakaramdam ng napakatinting pisikal na sakit sa kanyang kamay. Yan mismo ang hindi ko mawari. Bakit nagkaroon ng pisikal na epekto ang isang panaginip? Ano yung mekanismo kung bakit ang isang espiritual at emosyonal na pasanin tungkol sa banta sa buhay niya ay nagiging literal na sakit sa katawan? Oo, parang nakakapagtaka. Parang merong translation ng enerhiya na nangyayari mula sa isip papunta sa kanyang mga ugat at kalamnan, alam mo yon? Ito ay isang malalim na pag-unawa sa tinatawag nating somatic translation, kung saan ang matinding psychological at spiritual na resistance mula sa mga taong ayaw maniwala sa kanya ay naiipon bilang isang physical manifestation. Kaya literal na sumasakit ang katawan niya. Paano niya ginagamot yan? Inuman ng painkiller? Hindi siya umiinom ng gamot para mawala ito. Ang teolohiya niya ay kapag siya ay tumayo, nagsalita at ibinahagi ang kanyang mga mensahe sa tao, ang physical na sakit na iyon ay umaalis sa kanyang katawan. Tapos saan napupunta yung sakit? Inililipat niya ang enerhiya ng sakit na iyon patungo sa mga tagapakinig niya. Subalit hindi na ito pumapasok bilang karamdaman sa kanila. Pumapasok ito bilang isang realization o biglaang paggising ng kanilang puso at isipan. Grabe, kung iisipin mo, napakatinding konsepto niyan. Ang physical na sakit niya ay nagiging lunas para sa espiritual na kamangmangan ng kanyang mga nakikinig. Ginagamit niya ang sariling pagdurusa bilang gatong para sindihan ang kaliwanagan sa iba. Totoo yan, isang napakabigat na sakripisyo. Okay, i-recap natin ang buong paglanakbay na dinanas natin dito sa mga isinulat ni Narciso Olalo. Nagsimula tayo sa matapang niyang pagtanggi na matawag na propeta dahil naniniwala siyang isa lamang siyang ordinaryong instrumento na pinagkalooban ng isang calling. Tapos, tinalakay rin natin yung mga pangitim niya. Oo, sinuri natin ang napakatalino ngunit ordinaryong simbolismo ng mga buko bilang salamin ng ating mundong naghihirap. Tapos yung palapala na nagbibigay ng babala tungkol sa papalalang mga sakuna na direktang nakikita niya. At ang mga ginto bilang representasyon ng mga biyayang libre at hindi kumukupas, tulad ng paggaling mula sa cancer at COVID. Nakita rin natin yung malalim niyang pagtingin sa tradisyonal na simbahan. Inyong malalim na rason kung bakit itinuturing niyang studio edit na lang ang Biblia. At ang kanyang kahandaang harapin ang pisikal na sakit at kamatayan para lang maibahagi ang kanyang natatanggap na mensahe. Ano man ang personal mong paniniwala o background sa relihiyon, ang paghimay sa mga kwento at dokumento ni Olalo ay nagpapakita sa atin ng isang hindi maitatanging aspeto ng kalikasan ng tao. Ano yun? Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang ating internal na pangangailangan na magkaroon ng isang direkta at walang halong koneksyon sa may kapal na hindi na kailangan pang dumaan sa mga ahensya o institusyon na naghihingi ng kabayaran. Isang koneksyon na ikaw lang at ang Diyos, kumbaga. Oo,
Pinapatunayan din ito na sa kabila ng ating makabagong panahon at siyensya, ang mga naratibo at simbolismo tulad ng sariwang buko, gintong barya at kwadradong troso ang mananatiling pinakamakapangyarihang paraan ng utak ng tao para ipaliwanag ang mga misteryo ng buhay na lampas sa ating pangunawa. At ibinabalik tayo nito sa pinakasimula, di ba? Sa ideya ng isang tao na handang itapon ang lahat ng nakasanayang patakaran ng relihiyon para lang mag-alok ng direktang linya patungo sa katotohanan. Bago natin isara ang usapang ito, may gusto akong iwang kaisipan para sa iyo na nakikinig. Isang magandang tanong na pwede nilang pag-isipan. Kung totoo man ang metaforang ginamit na ang ating mga sinusunod na aklat at paniniwala ay tila mga kwadradong troso na pinagtagpi-tagpi, pinutol at inayos na lamang ng panahon, kasaysayan at pansariling interes ng mga tao, paano mo ngayon malalaman kung aling bahagi ng iyong sariling pananampalataya ang tunay at orihinal na nanggaling sa itaas at aling bahagi ang idinagdag lamang ng lipunan para turuan kang sumunod? Hanggang sa muli,